Mainit na balita. 284 congressmen. Ay, nako! Yan na naman. Super majority, ano daw po ngayon sa Kamara de Representante, nagkakaisa na raw sila at nagsasanib-sanib puwersa para mapanatili sa posisyon. Wala man lang bang nagsabi, bakit naman? Kagad naman nagpahayag ng pagsuporta naman ang bawat isa sa kanila. Nagkasundo-sundulan daw sila. Naniwala ka naman doon. Ayun, kung ako'y naniwala, ay doon sila nagkamali. Eh kayo po, naniwala ba kayo doon? Hindi. Oh. Yung ang impeachment na ito di ba? Ayan. Sino ba may kasalanan? Yan naman daw, kaya tinuloy ko, may mga pangako naman pala. At ngayon, hinahanap sinabi niya. yung pangako, wala daw ma-release. Di ba? Inangako na nga. Sino ngayon ang may kagagawan nun? ...284 congressmen. Ay, nako! Yan na naman. Super majority, ano daw po ngayon sa Kamara de Representante ang nangyayari. Nagkakaisa na raw sila at nagsasanib-sanib puwersa para mapanatili sa posisyon. Wala man lang bang nagsabi, bakit naman? Oo. Bakit naman kagad naman nagpahayag ng pagsuporta naman ang bawat isa sa kanila? Wala daw pong pakinabang yon, Sen. Wala. Ha? Wala. Nagkasundo-sundulan daw sila. Naniwala ka naman doon. Ayun, kung ako'y naniwala, ay doon sila nagkamali. Tanungin mo ako. Eh kayo po, naniwala ba kayo doon? Hindi. Bakit naman? Kayo Paano na- Oo. Oo. Yung ang impeachment na ito di ba? Ayan. Sino ba may kasalanan? Oo. Huwag na natin sabihin, sinasabi, underperforming, corrupt siguro, or whatever. Oo. Hindi Ang tao, nagalit di ba? Ay, opo naman. Dinaan nila sa balota ang Bakit galit wala nila. silang ganong nakuha ang boto sa Mindanao? Sino may kasalanan? Eh sila. Kanino mo ma-attribute yung kanilang kapalpakan? Oo. Doon sa ginawang dalawang aksyon, di ba? Ayan. In-impeach nila yung Vice President na taga Mindanao. Oh, pinakulong nila yung Hindi dating pa sila presidente. tumigil doon. Bigla na lang nilang hinuli. Oho. At pagkatapos itinapon sa kabilang daigdig. Ayan, oo. Hindi, kabila nung daigdig. Kay... Nagalit ang tao. Pagkatapos sasabihin mo, yung performance natin ang... Hindi, alam naman nila Oo. Sinong may kagagawan ng impeachment? Well, ang i-quote ko dyan, ang sinabi ni Congressman Toby Chanco, Sen, Bakit? Hindi mo paniniwalaan yung sinabi Yun niya? ang Bakit? sinasabi niya. Magsasalita ba siya ng kasinungalingan? ay yun nga sinasabi, totoo na nga ito sinasabi Ano ko. sinabi niya? Sabi niya, wag nyo nang ituloy yan, hindi makakatulong sa atin yan. Kasi nga siya yung manager Siya yung campaign Campaign manager ng Manager. Alyansa, tama kayo. ang kanyang palaging iniisip kung paano niyo maipapanalo lahat Oo. ng mga senador ng administrasyon. Oo. Sa balikat niya ay Nakapasan. Oo, yung obligasyon na yun. pagkatapos nga naman gagawa ka ng isang aksyon na ikatatagilid lahat Oo. ng kandidatong kanyang inaalagaan. Bakit naman hindi siya magko-complain? Oo. Di ba? Oho. Ang sabi niya, sinabi ko na nga huwag niyong gagawin yan Sino yung gumawa? Ayun. Oh. Tinuloy pa rin niya. Tinuloy pa rin nila. ninyo Oo. Ay, kasi nga naman daw, kaya tinuloy ko, may mga pangako naman pala. At ngayon, hinahanap sinabi niya. yung pangako, wala daw ma-release. Di ba? Inangako na nga. Sino ngayon ang may kagagawan nun? Oo. Kung bakit nagkaganyan. Pagkatapos, ang ginawang katwiran, underperforming yung mga Cabinet Secretary. secretaries. Oo. Hindi ko masisisi. Baka may sama ng loob din naman yung pinagtatanggal na parang ang sakit niya na. Tama kayo. Inalis mo ko doon, ang perception ng tao na parang ako, hindi ko talaga naganap yung aking Yung tungkulan. aking trabaho. Pero no? hindi naman yun ang issue, di ba? Oho. Wala ko nga. Wala ngang record Wala talaga. Mag-iisip na lang Pag talaga wala ang kang taong bayan. pamantayan, bigla ka na lang magtatawag ng courtesy resignation. Oo. Wala naman ka pinagbatayan kung paano mo ko susukatin. Saan mo ko dadalhin. Oo. Kung ako'y itatalaga mo po, hindi. Oo. Pwede ba yun? Naging sukatan lang talaga. Kahit naman sa, alam mo, kahit naman sa isang maliit na opisina dyan, Opo. magpupromote ka o magtatanggal ka, may batayan Ay, siyempre. Kasi tinanggal mo yung tao, regular. Oo. Pupunta siya sa NLRC, magreklamo yan. Kakasuhan kayo. Ba't mo tinanggal? Kakasuhan ka niyan Oo. Sapat mo na lang ako tatanggalin, wala naman akong kasalanan. Oo. Maliit na kumpanya lang ang pinag-uusapan.
Di ba? Hindi, siguro naman ito sa pleasure po ng Pangulo ang Alam kanilang ko yun, performance. pero ko. kahit na ganun, Oo. mga taong pinagtiwalaan mo naman ito eh. Oo. Meron naman silang imahe at reputasyon na kinakailangan proteksyonan. Basta mo na lang ba itatapon ng ganun, walang batayan? Siyempre meron. Totoo Kahit po. saan. Oo. Sabi niya, underperformance is no longer business as usual. The people have spoken. Oh, di ba? Tama po. Oh, yun pala eh. Ba't hindi mo bigyan ng karampatang action yan? Yan ngayon ang... Tapos magtatawag ka ng reconciliation. iyan pa nga, Sen, ang naging resulta kasi para bang ipinakikita niyang seryoso ako sa aking ini-offer na reconciliation. Nakita niyo na anya, mayroon akong ginawang mga pagbabago sa aking administrasyon. Yun po, sa tingin ko lang sa abot ng aking pananaw ay yun ang gusto niyang ipinta. Yung reconciliation ba, basta mo na lamang i-offer? Ganon? Aba, hindi naman kong. Hindi po, Sen. Nung ikaw ay nililigawan mo pa yung asawa mo dyan, Oo. girlfriend mo pa lang, Oo. may pagkakataon bang medyo nag-away kayo, binrek ka niya halimbawa? Ay, oo, nangyayari yun. Oo. Away, di ba? Oo. Ngayon, kung mo ikaw naman ay gusto mong... Makipagkasundo, makipag-reconcile. Oo, ay, kasi talaga naman yun ang gusto mong pakasalan. Ay, siyempre ho. Oo. Nangyari lang, palagi ikaw ang nagkakamali kasi, di ba? Ngayon, paglapit mo sa kanya, Na-immune. sasabihin mo ba sa kanya, anong pangalan ng asawa mo? Juby. Juby, Oo. bati na tayo. Ayan, oo. Ganun lang? Ay, hindi ho. Ay, siyempre, mag-o-offer ka ng konsesyon. Hindi ganun ka dali Gagawa ka ng paraan sa pamagitan ng pangangako siguro, maaaring baka pumirma ka pa ng kasulatan. Oo. Para sa ganun ay May tanggapin ka niya ng pabalik. bumalik Paano ka yung mga- pagtitiwala. Ganun, Basta ka ganun. na lang oo. ba naman ng walang... Oo. Hindi ako naniniwala sa gano'n na walang... Ewan ko lang, ha? Oo. Di ba gusto nyo sabihin kasi kung sa pamamahala naman ng gobyerno, pag-uusapan, Sen, baka nagkamali kayo, nagkamali din naman kami. Kumbaga, magpatawaran na lang tayo. Reconciliation na lang. Hindi kaya ganun ang ibig niyang sabihin? Kasi hindi mo rin naman masasabi na hindi rin ba kayo nagkamali. Kanino ba ino-offer yung reconciliation? Ang nabanggit na pangalan po sa pamilya Duterte. Oh, tama lang naman. Kaya nga tayo nagkagulo-gulo, kaya nga tayo nagkawatak-watak dahil nga doon sa ginawang aksyon laban sa kanila. Oho. Ngayon, mag-o-offer ka ng reconciliation ngayon. Hindi ba tama lang naman na gumawa ka ng konsesyon? Halimbawa, nag-meeting tayo, kailangan pauwiin na natin si dating Pangulo. Oo. Hindi ko sinasabing yun ang gagawin. Oho. O kaya, sabi mo kay, kay Speaker, wag nang ituloy ang Yung impeachment. yun ang Halimbawa lang. yun ang halimbawa ng mga concession na maaaring i-consider nung kabila Parang seryoso. para maniwala siya na Oo nga, no? ang ino-offer mong kamay ng Pakikipagkasundo. pakikipagkasundo, Oo. baka maniwala siyang na nagtutotoo ka na. Yan siya naman. Julie Juby, ba? opo. Juby. Opo. Kinakailangan makipagkasundo ka sa akin. Oo. Pwede ba yun? Ka namimilit, hindi pakikipagkasundo yung gano'n. Parang no Kailangan choice. mag-offer ka ng kondisyon. Parang no choice ka. Makipagkasundo ka, ngayon din. Oo. Parang ganun, ano? Karaniwan yan, nagdadala ka ng... Hopya man lang, hopya. Hopya man lang na maglubag man lang yung sa galit niya sa'yo, di ba? Opo, yeah. Hopyang tipas Sa siguro. dami ng kasalanan na ginawa mo, wala ka man lang konsesyon na ipakikita para sa ganun makita niya na sa dinami-dami ng ginawa mong kasalanan sa kanya, meron pang pagkakataon magbagong buhay ka. Ayun. Ipakita mo yun ang dapat maramdaman niya. Pag wala yun, wala. Mukhang ang nagparamdam ata, Sen, ay si Secretary John Vic Remulla. Pero parang maliit lang Ang offer ni Secretary John Vic, hindi, kailangan anyang ipakikiusap ko sa ICC na payagang makapanumpa ang dating Pangulong Digong sa harapan ng ating opisyales ng pamahalaan doon. Oo, ang problema, kagaya ng paghahalimbawa
na ginagamit ko, Oho. hindi mahopyang dinala mo Jen. Okay. May dalang-dala ka, belay ko lang na maliit. Matigas pa. Lagyan mo naman ng Expired pa, no? Ganun, no? Ang ibig ko sabihin, Oo. ilagay mo naman dun sa kalagayan na pagmumulan yun ng magandang anong tawag doon? Oo. Pagsisimula. Ayan, magandang simula. Na maaaring tanggapin niya. Yan, ang pinag-uusapan dito, yung tanggapin niya, yung ino-offer mong kamay ng pakikipagkasundo. Aha. Di ba? Totoo. Hindi naman yung kakamayan mo lang ng ganyan. Yung sincerity ang hinahanap kasi ng tao. Kung minsan yung sincerity kasi, kinapapalooban ng mga bagay na gagawin mo, Yan. makita niya, maramdaman niya sa puso niya, nagtutotoo ka. Hindi pwedeng sinceridad lang tapos hindi ka na magagawa ng aksyon. O, edi lang. Di ba? Diyos ko. Baka sabihin ng tao, hindi, peki yan. Pakitang tao lang yung sinceridad na yan. Ganun ang magiging konklusyon ng taong bayan. Wala tayong box populi. Hindi, ito nga po tatanong natin. Di gusto niya tanong natin kung asan ay seryoso nga ba yung ini-o-offer na pakikipagkasundo? Di ba? Doon sa nakita nilang, So, paano nga yung tanong mo? Sa palagay mo? yan, sa palagay nyo, seryoso ba? Seryoso ba ang iniaalok na pakikipagkasundo sa pamilya Duterte? Isama Nino, natin Nino. ng Pangulong Bongbong. Kung ang sagot niyo po ay opo, seryoso yan, letter A. Kung ang sagot niyo naman po ay B, parang pakitang tao lang B, hindi po. Pero kung tuloy ko lang yung ating ang ating pinag-uusapan, sa pangyayaring ito, bagamat hindi pa naman lahat, actually ilan lamang po yung na-reaffirm o na-reconfirm ng mga cabinet secretary. Sa inyong palagay, anong dapat na ipakita? Kasi 3 years, ang pinag-uusapan nga namin ni Nelson at maging si Kuya Ben ito nakalipas na araw, mahalaga yung 3 taon sa administrasyong ito. Kasi ito po yung, kumbaga sa basketball, second quarter Dito na magkakaalaman sa bandang huli kung masasabi nyo bang mananalo ang isang basketball team. Sa administrasyon siguro, dapat ganun din po, Sen. Kaya nga, ano nga yung ipagagawa mo sa second quarter, halimbawa? Ng basketball, o second SEM, halimbawa? Oo. Tinanggal mo rito, dinala mo doon. Anong expectation mo doon? Okay. Para sa ganon, yung kakulangan na siyang hinahanap ng ating mamamayan, may pundar mo. Di ba? Pa isa-isa Paano yung kabuuan ng ng bureaucracy na dapat italaga mo doon sa kalagayan na magagawa nila lahat yon sapagkat meron kang target Dapat may Hindi ko nga malinaw. makita kung ano yung target ba Di Oo. ba? Sa mga tweet, nagkulang daw. Gano'n yung kulang? Ngayon, paano mo isusupply ang kakulangan na yan? Sino-sino ang kukunin mo para yung kakulangan na yan, yan ang maitalaga. Para maging masaya ang tao. Yun ang hindi ko makita From the point of view of public administration, Jen, sinasabi ko, dapat ganun ang... Doon mo... Yun ang management, pagmamanage mo ng administrasyon. sabi mo, underperforming, nagalit ang mga tao, kaya ganyan ang nangyari, kaya hindi nanalo lahat. O anong gagawin mo? Di ba? Bakit sinisimulan itong mga taong ito? Baka naman hindi lang yan ang may kasalanan. Di ba? Kasi tama Baka tayo. naman kayong lahat may kasalanan. Di ba? Mukhang gano'n naman ata, Sen. Gusto ko yung honest assessment. Yung honest evaluation ng bureaucracy. At ano yung target natin. Para ngayon makita natin na yung kakulangan na yon, masuplayan natin, sumaya ang tao, makarecover tayo, yung imahe mo ay talagang Makabawi ka. Nasaan yun? Parang patintero lang, nilagay mo rito, doon. Paano natin susukatin ngayon na makukuha mo lahat yung overall performance na ang magiging resulta nito, sasaya nga ang tao? So parang gusto natin sabihin ngayon, magbigay ng parametro ang Pangulo. Paano ngayon? Dapat nga sa umpisa pa lang, ipinakita na lahat. O nga naman, wala talagang nangyari yun Sana kitang-kita, parang may report card ng bawat isa Di ba? Sa lahat ng asignatura mo, talaga, wala So papalitan mo ngayon.
Ayun. Kasi ang sabi ngayon kong, asan ay wala na tayong political accommodation ngayon. Wala na kanya, hindi na natin titignan ang kulay ng politika. Ang titignan ngayon ay performance na. Uy, paano nga? Oo. Hindi mo naman papalitan ng bago pala na inakala mo makagaganap doon sa tungkulin na inaasahan lahat ng ating mga kababayan. Oo. Paano mo ngayon may papangako na may mangyayari? Dahil lang in-announce mo lang na magsipag-resign kayo. Oo. Talaga magre-resign yun. Siyempre, alter ego mo lahat yan eh. Oo nga naman. Kaya lang, inaasahan ng tao. Pagkatapos mong ginawa yun, inaasahan naman nila na yung ipapalit mo, yun talagang katanggap-tanggap naman at makakaganap ng inaasahan. Oo. Yan lang naman ang punto dyan eh. Kasi kung after 3 years at ang administrasyon ay ganun pa rin, hindi malungkot pa rin ng tao pala. Kaya nga, so hindi tayo sasaya. wala yung ipinangako natin. Oo. Sayang ang pagkakataon. Oo. So, Ang sinasabi ko nga, yung economic managers, intact sila sapagkat sinabihan ng business sector. Huwag mong papalitan yan. Kinabukasan lahat, na-install lahat. Isang araw lang, mukhang na-confirm na. Paano nangyari nga? Anong indicators na ginamit natin? Ang utang ba natin bumaba? Tumaas po. Yung inflation ba natin ay kayang-kaya na ba ng tao ngayon na paabutin yung kinikita? Masaya na ba ang tao ngayon? Sabi nila, bumagal Wala nga ang inflation, sabi daw. Paano? Bumagal. Paano babagal? Naramdaman ba yung pagbagal? Bumagal po yung traffic. Sen, yun ang ramdam natin. Pero yung inflation, hindi ramdam na tayo yun eh. Halimbawa, yung bahagdan ng ating yung foreign direct investments, dumami ba? Bumaba po. Nabawasan ba yung ating pagkakautang? O tumaas? Nadagdagan po. Mukhang uutang pa uli ngayon. Lumubo ba yung ating ekonomiya? Talagang tumaas ba sa inaasahan natin? Mukhang na hindi sinasabi ng ating mga ekonomista ngayon, at least 10% per year in the next 5 years. Para lang tayo makabawi talaga. Pag hindi ganun yung rate ng ating paglakas ng ekonomiya, hindi magiging maganda para sa atin. At least 10% growth rate ng GDP in the next 5 years. 5.5. 5.6 lang ata pinakamataas. Sa mga tweed, yung 10% na kinakailangan malayo natin, pa tayo. Malayo, at dapat ay hindi bumaba sa 10% sa susunod na 5 taon. Nako. Ganon ang dapat nating performance. Ngayon, kung yun ang inaasahan natin, ba't wala kang ginalaw man lang doon sa economic managers? Pero ni-request ba ng yung business community na manatili sila? Alam ko yun ang kanilang, ganun ba? medyo kinabahan daw business community. Siyempre, ang kanilang negosyo lang inaalala nila. Tayo siyempre. lahat, ang inaalala natin, yung kalagayang pang-ekonomiya Ng ating bansa. ating lahat ng mamamayan. Hindi ka lang sensitive doon sa pumiyak yung business community. Paano yung tao, halimbawa, umiyak na nga sa taas ng presyo ng pagkain? Nako. Mukhang, again, dito sa puntong ito, Ang sinasabi lang naman natin dyan, kailangan yung seryoso ang lahat ng gagawin. may pakita na. Kung seryoso. inaakala nila ang taong bayan, naging indicator halimbawa, yung hindi magandang performance nila sa eleksyon, seryosohin natin kung yun nga yung dahilan. Gusto ko rin makita na seryoso nga yung approach. Hindi yung pabalat bunga lang. Nako. Ewan ko lang, Sen, dito nga, ito, hawak ko na naman itong isang resulta ng survey na ito, naging, alam nyo, ewan ko lang kung ito'y totoo na, kasi itong mga nakalipas, kami dito sa palatuntunan ito, habang kayo nangangampanya, isa kami sa mga nanggagalaiti sa resulta ng survey Ito ngayon, mukhang naiba na ang mga survey pagkatapos ng eleksyon. Sen, alam niyo ba ito sinasabi? Naiba anong ibig sabihin ng naiba? Naging makatotohanan ba? Naging konting mukhang unti-unti. Nagtotoo na ba sila? Nagtotoo na ng konti. Sen, Kasi kung hindi pa sila magtotoo, ay mukhang babagsak ng industriya nila. Wala na Mukhang wala na maniniwala talaga. Alam niyo ba ito to?
na mahigit daw po sa kalahati ng mga Pilipino ang hindi sang-ayon. Wag mo na itong trust rating. Sige, gusto nyo? Sige, ilagay nyo sa prompter itong yung trust rating. Basahin ko yung trust rating muna. Sige ha. Wala kasi dito sa ating item yung mga trust rating nasa prompter natin. Direct. Yung prompter natin tungkol doon sa trust rating. Wala pa. Sige, ito muna gagamitin ko. Mahigit daw po sa kalahati ng mga Pilipino hindi sang-ayon sa pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o sa ICC. Ayon po sa... Mahigit sa kalahati. Mahigit sa kalahati po. Kung halimbawa nakikipag-reconcile ang gobyerno, Jen, maging sensitive ka dun sa damdamin ng higit sa kalahati ng ating mamamayan, ayaw pala nila yon. Ayaw po. Hindi ka magagawa ng paraan para yung damdamin na yon ay maglubag man lang. Maglubag man lamang ng Higit sa kalooban. kalahati ang sinasabi mo eh. Opo, ito po.